Nasaan ako? Ang sakit ang ulo ko. Gising ka na pala. Luna, anong nangyari? Anong lugar to? Saan mo ako dinala? Huh? Luna, ano yan? Bakit ka may hawak na punyan? Ano ba? Huwag mong dilaan yan. Baka masugatan ka. Sol, aking pinakamamahal na Solomon. Mahal na mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay. At ano pa nga bang mainam na gawin para hindi ka makatakas? Kung hindi ay ang ikulong ka sa atik na ito. Ano? Dito ka habang buhay! Hindi! Naging biktima na ba ang pamilya ninyo ng chismis? Yung mga kapitbahay nyo mas naniwala pa sa maling balita kesa alamin ang buong pangyayari. I-comment nyo naman sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Ang ating letter sender ngayon ay isang innkeeper na nagtuturo sa mga kabataan. Pero bago sila naging settled ng kanyang asawa, nakaranas sila ng kakaibang pangyayari na may kinalaman sa aswang. Samahan nyo kaming basahin ang kanyang liham at alamin natin ang kabuuan ng kanyang kwento. Ito ang sulat ni Sol. Pero bago natin simulan ng kwento, check nyo na ang bago nating channel. Love story po ito, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in-love sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na ito. Subscribe na po kayo. Huwag kalimutan na, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Dear Aswang Diary sa Madam Venus, magandang araw sa inyo. Ako po si Solomon. Tawagin niyo lang akong Sol. Isa akong innkeeper sa probinsya na nag-o-offer ng free services ko sa mga batang walang pang-aral. Tinuturuan ko sila ng basic etiquette at moralidad, pati na ang pagsusulat at basic math. Pero before that ay isa akong preschool teacher sa isang mamahaling school sa syudad. Ako yung typical na city boy na walang alam sa mga bagay na may kinalaman sa mga multo, aswang at kung ano-ano pa. Until I decided to propose to my then girlfriend of 10 years. Now my wife, na si Luna. Nagsimula ang lahat ng taong 2000. Nasa shared house kami noon at natutulog ng... Ha! Huwag, Luna! Sol! Sol, gising! Nananaginip ka! Sol, ano ba nangyayari? Luna! Hoy, ano ba, Ray? Baka mamura tayo ng mga nandito sa subdivision. Ubod ka ng ingay. Huwag kang magsisigaw. Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka momo. Anong mumu ka dyan? Kita mong madpack lang yan eh. Nakainom ka ba? Sol, gising ka na ba? Kumalma ka na ba? Oo. Salamat, Luna. Okay, sige. Diyan ka na muna. Ikukuha kita ng maiinom. Pati na din si Ray nakadarating pa lang. Anyari sa iyo, Sol? Anyari sa inyo? Umalis ako para makipag-party with friends. Para makasirilan kayo ni Sol. Ang inaasahan ko mahuhuli ko kayo sa matinding lingkisan. Abay, naging sigawan. Naibigay mo na ba yung singsing? Ang totoo niyan eh. 10th year anniversary namin ng gabing yun. 10 years na kami. We share a bed paminsan-minsan. Mga panakanak-ang maiinit na sandali. Pero hindi pa talaga namin nagagawa yun. Kumbaga, hindi pa ako nakaka-home run sa kanya. Ayoko din naman gawin yun hanggat hindi pa kami kasal, so ayun na nga. Nagplano ako mag-propose na sa kanya since 10 years na kami. Pero napatumba ako na isang basong red wine. Isa pa. Ano? Pinauwi siya sa kanila? Hindi naman for good, pero para magbakasyon. Wow! Ang galing din naman ang timing, ano? Ang tagal ni Luna na kasama natin. Talagang kung kailan ka nagbalak mag-propose, ay biglang tumawag. Ano nang game plan mo ngayon? Sasama ako sa probinsya nila para makilala ang family niya at magpakilala na din ako sa kanila. Ano? Sol naman, di ba't wedo ang tawag sa pamilya ni Luna ng mga batchmates natin nung high school? For all we know, baka nga isang haunted house ang nasa remote baryo na lugar ng mga yan.
Luna and I met nung high school. First time na nakita ko siya na lumalakad sa gates ng eskwelahan namin nung first year kami, talagang hindi ko na siya nalimot. Kaya naman laking tuwa ko nung malaman kong nasa same uni kami. Binakuran ko na siya at niligawan. Awa naman ni Lord sinagot niya ako at never kaming nagkahiwalay. So ayun, inabot na kami ng 10 years. Tungkol naman sa sinabi ni Rai sa lugar ni Luna, mukhang nagdilang anghel siya. Nasa baryo nga ang lugar nila at itatago ko yon sa pangalang Baryo Hibat? Anong klaseng pangalan yan? Bihirang gamitin yun sa normal na usapan. Pero sa Tagalog, ang salitang hibat ay enigma o misteryoso ang ibig sabihin. Thank you, Teacher Sol. Ay talagang may pagka-diksyonary ka pa. Rayo naman eh. Mukha kasing takang-taka ka sa pangalan. Pero baryo talaga? Hindi pa barangay? Luna, sure ka ba? Na pamilya mo talaga ang sumulat sa'yo at hindi ligaw na espiritu na pinauuwi ka lang para hulapin? Alam mo na, yung parang mga horror stories. Ano ka ba, Rai? Kumalma ka nga, walang ganun, no? Kumalma ka nga. Paano kung kakalma niyan? Tingnan mo itong nilalakaran nating kanto. Mga alikabok ito eh. Ang daming alikabok ni hindi pa asfaltado o simentado man lang. May iwak pang biglang lumampas sa atin. Ray, kumalma ka. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Nakakaya sa pamilya ni Luna kung makarating yung pagmamaktol mo. Kung gusto mo, umuwi ka na lang kaya sa Maynila. Luna, saan nga pala sa inyo? Sa dulo pa. Pasensya na kayo ha. Medyo matagal pa yung lalakarin natin. Bibihirang tricycle na pumapayag na bumiyahe sa parteng yun ng baryo namin. Ano naman sa inyo kung kakaiba? Ang tatanda na ninyo, chismosa pa din kayo. May napapala ba mga buhay ninyo sa ginagawa nyo? Nagkatinginan kami ni Rai nung marinig namin ang kakaibang tono ng pananalita ni Luna. Medyo weird si Luna na makilala ko siya. Tanging makalumang pocket box na isinulad ni Dam Barbara Cartland ang binabasa niya. Pero nung makalapit ko siya, nalaman kong sweet siya at sincere. Ay kailan na hindi pa namin siya nakitang maging masungit o magaspang sa pananalita. Madalas nga para pa siyang naluluha kapag nakikipag-usap sa mga hindi pa niya lubos na kalapit ng loob. Habang abala si Luna sa pagharap sa dalawang babae na tinawag niyang chismosa, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Mga ama, tama bang intindi ko na bisita kayo ng mga alfiler? Opo. Bakit? Ano ba sa mga hangin ang nagtulak sa inyo para dumayo sa pamilyang yon? Hindi ba ninyo mahal ang inyong mga buhay? Hindi pa kayo nag-aalala na baka malasin kayo? Ang mabuti pa'y bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling. Teka lang naman, parang masama naman ang sinabi ninyo. Girlfriend ng best friend ko si Luna. At kaibigan ko din siya. Mali naman nahusgahan ninyo ang pamilya niya. Masama ang chismis. Oh, Diyos ko! At talagang ang babaeng yun pa ang naging kaugnay ninyo sa mga alfiler. Maging langit! Tama na yan! Manakbo kayo! Kapag nahagip ko kayo, patutubuan ko kayo ng kurikong sapa at mga kulugos sa mukha. Mangkukulam daw? Patikimin ko kayo ng totoong kulam eh. Mang Simon, long time no see ah. Kumusta na po kayo? Bahala na kayo! Basta ako nagbabala, huwag ninyo akong sisisihin! Sana okay lang si Mang Simon. Sinisiraan niya ang pamilya ninyo, Luna. Ang dapat sa matandang yon, kinukusot ang asin ang bunganga. Alam mo ba ang pinagsasabi nun? Na ano, Ray? Namalas kami? Na baka kung anong mangyari sa inyo kapag tumapak kayo sa bahay namin? May iba pa ba siyang sinabi? Alam mo? Bata pa ako, ganyan si Mang Simon sa pamilya namin. Gusto man namin siyang tulungan pero sobrang takot niya sa amin. Kaya wala kaming magawa kung di ang mag-alala na lang sa kanya. Naku po, Sus Maria Josep, bakit umano nun yun? Ang papagabi na, hindi maganda kung abutin tayo ng dilim. Tara na, maglakad na tayo. Ilang minuto pa kaming naglakad. Habang lumalayo kami sa bukana ay papaunti ang mga bahay sa paligid.
hanggang sa marating namin ang masukal na parte ng Baryo Hibat. May malaking estate doon na may makalumang gate na hinaharangan ng sino mang magtatangkang pumasok na walang paalam sa nakatayong makalumang bahay. Malago ang malusog na hardin, pero mukhang napabayaan at overdue na ang trimming. Malaki ang bahay na may ilang kumukurap-kurap na ilaw sa ilang kwarto. Dahilan para isatinig ni Rai ang nasa isipan niya. Wow! Haunted house! Ano ba, Ray? Napaka mo. Eh, totoo lang naman sinasabi ko, Luna. Hindi ba tayo naligaw? Sigurado ka bang tama pa ang tanda mo sa bahay ninyo? Huwag kang mag-alala, Ray. Tama ito. Dumapa kayo! Isang babae na nakasuot ng itim na may bitbit na sinuunang lampara ang biglang bumuglaw sa kaliwang bahagi ng gate. Lumingon sa amin si Luna at sinenyasan kami na gawin ang isinigaw ng babae. Dumapa kami sa maalikabok na lapag. Ilang sandali pa at may dumaan na kung anong malaking ibon sa may ibabaw namin. May dinukot ang babae sa belt bag na yon na nasa harapan niya at sinabo yun. Nang maramdaman ko may ilang pumatak sa kamay ko, ay kinapa ko yun. Rock salt. Doon namin narinig na lumapit ang babae sa amin. Sabay-sabay kaming tumayo at hinarap siya. Sino ba kayong kakalat-kalat dito sa parting ito ng aming baryo nang madilim na? Kita ninyong sukal na ang parting ito at halos walang poste ng ilaw. Tita Merly, ako po ito, si Luna. Luna? Luna? Ay Diyos ko po! Ikaw na nga ba yan? Opo. Ay bakit naman ikay gabing-gabi nang dumating? Tama palang balita na naulinigan ko. Nakarating ka na at binabag mo daw yung dynamic duo ni Melba at Gina. Pasalamat nga sila at hindi ko binura ang mga mukha nila eh. Ray, umayos ka nga. Eh, kanina pa tayo dito. Pakalang ka ako eh. Nalilimutan lang ni Luna. Sino ba ang mga ito? Tita, sila po mga kasama ko. Si Sol pong boyfriend ko. At si Ray na best friend niya. Sol, Ray, siya si Tita Merly. Siyang tita ko na nagpalaki sa akin. Magandang gabi po. Ako po si Rai. Kaibigan ko din po si Luna. Nice to meet you, mga iho. Nice to meet you din po. Ang mabuti pa ay pumasok na tayo sa loob. Doon na natin ituloy ang ating pag-uusap. Parang wala lang na itinulak ni Tita Merly ang gate. Pasimple namin yung sinubukang itulak ni Rai nung makapasok kami para isara. Pero nabigla kami. Mabigat yun at halos hindi namin naibo. Bahagyang tumawa si Tita Merly at sinabihan kaming pabayaan na. Nakakatakot yung bahay sa labas, lalo't madilim na ang paligid. Masasabi mong it came right out of a horror film. Pero pagpasok namin sa loob para yung isang kaibigan na bibigyan ka ng kapanatagan. Maraming kakaibang bagay sa loob, pero hindi nakakatakot. May mga taxidermy o yung mga hayop na pinreserve para maging display. Sabi nila koleksyon yun ng Lolo Tarsing na kasama nila sa bahay. May mga portraits din sa dingding na ipininta ng kung sinong maestro ng sining. Lahat ay mukhang inuuri ang sino mang bisita na tutuloy sa bahay nila. Amoy malinis na hinaluan ng halimuyak ng prutas at halamang gamot ang loob ng bahay. Parang amoy ng makaluma pero mamahaling hotel. Sa sala kami dinala ni Tita Merly. Maligayang pagdating sa bahay namin na puno ng bisita na hindi na umalis. Tita, yung biro niyo, baka mamaya maniwala si Sol at Ray. Aba,
Mula sa sentro ng magkasalubong na hagdan ng bahay ay isang matandang lalaki na maputi ang buhok ang bumaba. Para siyang painting na nagkabuhay sa suot niyang simpleng polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at simpleng vest na parang sinadya para isuot sa bahay. Tinernohan niya ng slacks na brown at slippers na leather. Lumapit siya sa amin at ilang sandali kaming sinipat-sipat. Ako man ay napatawa nung marinig ko ang mga sinabi nila. Second year high school kami noon. Nagkasakit si Luna na kailangan niya ng student leave. Noong mga panahon yon, may bahay pa sila na malapit sa school. Nagpresenta ako na dalan siya ng kopya ng mga lessons na na-miss niya. Kawang gawa, pero ang totoo, gusto ko lang siyang makita. Hindi sa salita lang ni Lolo Tarsing masarap ang luto ni Tita Marily. Talagang masarap yun. Natural na sarap na hindi kailangan ng ayuda ng betchin para maging malinamnam. Nang gabing yun, hinainan nila kami ng menudo at lumpiang Shanghai. Masaya kaming dumulog sa hapag pero itong si Ray napansin kong parang may pinoproblema. Tayo lang po ba ang kakain? Wala nang ibang sasalo sa atin? Wala. Wala nang ibang tao dito. Tayo-tayo lang. Kaya sige lang, kain lang kayo. Bakit mo na itanong? Wala po. Ray, anong problema? Sol, kanina, nung papunta tayo dito sa dining room, parang may nakita akong nakatingin sa atin doon sa may barandilya sa second floor. Ilang pares na mga mata. Ha? Sigurado ka? Baka tama lang yung ilaw. Baka nga. O baka dahil pagod na din tayo. Pero ramdam ko na hindi kumbinsido si Ray. Nahawa tuloy ako sa kapraningan niya at naging mapagmasid ako sa paligid namin. Wala namang kakaiba. Masarap ang pagkain at masaya ang naging kwentuhan namin. Naging mas lively din si Luna at gumaganti pa ng biro. Bagay na bago sa akin. Pakiramdam ko, nai-inlove ako ulit sa kanya. Ibig kong sabihin, in love ako sa kanya since day one pero
Posible pala na makaramdam ka nga nahuhulog ka ulit sa panibagong perspektibo sa isang tao habang in love ka pa rin sa kanya. Kapansin-pansin nga lang na yung inihaw na tilapia lang ang kinain ni na Tita Merly at Lolo Tarsing. Ay nako, ang sisiba namin. Kami lang ang umupak ng menudo at Shanghai. Ay, wag mong alalahanin yun, Sol. Hindi talaga kami kumakain ng karne kapag araw ng Biyernes at Martes. Nakahihina ng bertud. Oh? May ibang religion po ba kayo? Nagbibiro lang yan si Tita Merly. Tita, strike 2 ka na sa biro mo. Mamaya manakop palabas sa mga bisita natin. Ano kasi? Ganun na yung nakasalayan ng pamilya namin. Ganun kasing ginagawa ng mga lelong at lelang namin. Kaya pala. Pero yung kanina po sa gate, Nag-aalala ka na ba na baka may nakapasok na masamang loob dahil iniwan kong nakabukas? Huwag kang mag-alala. Sumasarang mag-isa yon at hindi din yun basta-basta mabubuksan. Kita nyo naman, hindi nyo nabuksan nung sumukan yung itulak kanina, di ba? ang ibig ko pong sabihin, anong meron nung pinadapa nyo kami? Merle, may nangyari ba kanina? Ano pa nga ba, Lolo Tarsing? May lumapan na naman sa mga alaga natin. Napagkatuwaan na naman ng aswang na kainin. Aswang? Aswang. Isang salita, 2 kataga, 6 na letra. Isang nilalang na pinapanood ko lang sa mga pelikula, nababasa sa comics at naririnig sa mga kwentong kutsero. Di ko inaasahan na magiging paksayo na seryoso habang nakikipagkilala ako sa pamilya ng girlfriend ko na binabala kong pakasalan. Niyaya kami ng pamilya ni Luna sa sala at kinausap tungkol sa aswang. Sinabi nila sa amin na delikado ang Baryo Hibat kapag kumagat na ang dilim. Binilinan din kami ng mga maaari namin gawin para manatiling ligtas. Sa buong usapan na yon, nanatiling tahimik si Luna sa tabi ko. Nakatungo. Nang matapos ang pagpapaliwanag sa amin ni Lolo Tarsing at Tita Merly, ay marahan kong hinagip ang magkasilikop na kamay ni Luna na nasa kandungan niya. Nako, napahaba na ang kwentuhan natin. 9:30 na pala. Excuse me na muna, ano? Iyahanda ko ang kwartong tutulugan ni Rai. Luna, mag-share na muna kayo ni Sol. Boyfriend mo naman siya. Kami na po ni Ray ang magkasama sa kwarto, Tita Merly. Ha? Bakit naman? Ang pangit na magsama kami sa kwarto ni Luna. Parang binastusan namin ang bahay ninyo. Ay ko naman, makaluma sa baul pala itong si Salamet. Sabihin mo sa akin, Ray, yung pang mga iyan ay ginawa na yon? Alam mo na. Hindi po. Ray, kita na ninyo? May dapat ba akong sabihin? Ay, anak ng tukwang buhay yan eh. Kaano na ba katagal ang dalawang yan? 10 taon na po. Ay, naku po, Salamin. Binuro mo na ng gusto si Luna. Magpari ka na lang. Lolo Tarsing naman. Yan kasi inaalok niyo si Sol. Aba ako napapantastikuhan lang sa kanya. Makaakyat na nga sa kwarto ko. Ako hinaantok na. Salamin, mag-usap tayo minsan na. Masinsinan. Nako, ako iaakyat na din para maayos ko na ang kwartong gagamitin yung 2 barako. Pwede naman po na dito na lang kami sa salas, Tita Merly. Bukas na lang po natin pagtulungan na ihanda yung kwarto. Pagod na din kayo dahil nagluto pa kayo kanina eh. Naku, Sol, grabe na akong impress sa'yo. Tayo na lang kayang magpakasal. Para ko na kayong pinakasalan kung sakaling matuloy kami ni Luna sa simbahan. Ganun daw ang kasal, hindi ba? Hindi lang ang bride ang pinapakasalan mo, maging ang pamilya niya. Ngayon pa lang ay welcome ka na sa pamilya. Iyon na ang basbas ko. Pero hindi ko mapapayagan na sa salas kayo matulog. O, dyan na muna kayo. Pag-alis ni Tita Merly ay nagsabi si Ray na magbabanyo siya. Gusto sana siya samahan ni Luna pero ang loko na matalas ng pakiramdam ay tumanggi at nagsabing pahingi na lang ng direksyon.
Isa pa, pakiramdam ko ay may dapat kayong pag-usapan na dalawa. Luna, huwag kang mga ani-ani na magsabi ng salubi mo kay Sol. Sa tagal nyo nang yan, nakakaalibad ba naman kung maglilihim pa kayo? Luna, kanina ka patahimik. May gusto ka bang sabihin? Kailan mo gustong bumalik sa Maynila? Huh? Anong tanong yan? Para maihanap ko kayo ng tricycle na masasakyan niyo. Luna, anong problema? Hindi ko tatanggapin ang ibang sagot. Sabihin mo sa akin ang bumabagabag sa'yo. Isang beses na huminga ng malalim si Luna. Umigpit din ang pagkakasalikop ng mga kamay niya na naging dahilan para mamuti ang mga buto ng kanyang kamao. Marahan ko siyang hinaplos. Pinaghiwalay ko yon at ipinaloob ang kanyang mga kamay sa pagitan ng akin. May nginig ang boses niyang puno ng agam-agam nang magsalita siya. Takot ka na ba? Saan? Sa akin, sa pamilya ko. Dito. Ano namang dapat kong ikatakot? Yung pagiging weirdo namin. Yung tungkol sa aswang. Hindi. Sinasabi mo lang yan kasi napipilitan ka gawa ng stranded ka sa lugar na ito. May kuryente ang bahay ninyo. May signal ang cellphone na dala ko. Isang diretso lang naman ang kalsada paalis sa baryo ninyo. Paano stranded ako? Hindi kita pipigilan kung gusto mo nang kumalas. Masaya ako sa 10 taon na pinagsamahan natin. Maria Luna Aleta Cortez Alfiler. Gamitan mo muna ako ng backhoe, jackhammer o kung anumang power tool o kahit anumang matinding pangtanggal. Hindi mo ako mapapahiwalay sa'yo. Kahit pa weirdo ako. Ang tanging weirdo na mahal ko, minahal ko at mamahalin ko ay ikaw. Paano si Ryan? Naiiya ako sa kanya. Sabihin na nating tanggap mo ko pero... Natatagalan ko nga yung landian yung dalawa na pang soap opera. Ang pagiging weirdo mo at ang pamilya mo pa kaya? Ryan! Ray, Yup, that's my name. Don't exhaust it. O Rayon ang buong pangalan mo. Capital O-R-I-O-N. Kaya ka nga, Ray. At sulumong ka naman. Ah, ganun. Bagsakan ng mga buong pangalan. Gumanti lang ako. Nga pala, ang ganda ng CR. Pang 5-star hotel. At ang tanong mo, Luna, totoong nawiwirdo na ako sa'yo. Pero tanggap kita. Ang mahalaga kay Sol ay mahalaga din sa akin. Besides, you're my friend. Tanggap kita. Salamat, Ryan. Magsasabi lang ako ng totoo. Kung may inaalala ko, ay tayong tatlo. Okay ba tayo dito? Yung lolo at tita ni Luna, sanay sila sa buhay dito. Pero tayong tatlo, sanay tayo sa syudad. Hindi pa tayo nakakabigat sa kanila? Hindi, at inaantok na ako. Tama na yung pag-aalala ninyo. Kaya namin kayong protektahan at ang mga sarili namin. Pumanatag kayo. Nakababa na pala si Tita Merly at naiayos na rin ang kwartong gagamitin namin ni Rai. Sinamahan niya kami sa taas at pagkatapos ay itinuro kung saan ang CR ng second floor, nung ako naman ang tawagin ng kalikasan. Paglabas ko ng banyo wala ng tao sa pasilyo ng second floor. Tanging ang ritmikong tiktok ng grandfather clock sa sala ang naririnig ko mula sa ibaba. Napaisip ako. Pakiramdam ko kanina pinigilan ako ni Tita Merly na bumaba sa sala. Parang may undertone na linyahang it's forbidden na vibe. Dala ng kuryosidad ay pumaling ako ng kaunti. Hindi ako dumiretso sa kwarto. Bumuhaw ako sa barandila nakaharap sa sala. Pilit ko inaninag ang sala na noon ay balot na ng dilim at tanging natural na liwanag na lang mula sa labas ang nagsisilbing tanglaw doon. Doon ko nakita ang isang malaking anino na lumabas sa cabinet. Nahigayon sa sofa. Sol, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa bumabalik sa kwarto niyo? Nag-aalala si Ryan. Wala. Medyo nalibang na ako na bistahan itong bahay ninyo. Hayaan mo bukas. Ipapasyal ko kayo sa buong bahay. Hindi tayo natuloy kanina. Ginabi na eh. Hindi ka nga dito. Paya ka. Shus! Inabugan mo lang yata talaga ako para maka-blessing ka eh, no? Pero lumapit naman siya sa akin at yumakap. Sumandal ako sa barandilya at ikinulong siya sa mga bisig ko. Dumako ulit ang mga mata ko sa sala. Nandun pa rin ang aninong malaki na nakahiga sa sofa. Hinigpitan ko ang yakap kay Luna.
Mahal kita. Tatandaan mo yung palagi ah. Okay ka lang ba? Nakakapanibago ka naman. Ang vocal mo ngayon. Not that I don't like it. Medyo naninibago lang ako. Nag-aalala ka kanina, hindi ba? Gusto ko lang malaman mo na kung sakali at may aalalahanin ka na naman kung matatanggap ko o hindi. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa tibay nating dalawa. Sermon to, ganon. Parang ganun na nga. At assurance ko din sa'yo. Ayoko nag-aalala ka. Yung konting doubt, hindi may iwasan. Pero yung to the point na handa mo akong palayan without considering my feelings. Bad yun. Sorry, tatandaan ko yung sinabi mo. Buti naman. Oh, Narinig mo yon. Parang may ibang tao eh. tungkol dyan, Son. Ang bahay na ito kasi ay... Ay, batulog na kayo. Gabi na. Oo nga naman. Puyat na kami ni Lolo Tarsing sa last full show ng lambingan ninyo. Baka pati ang mga multo ay mainggit sa inyo at magligawan na din. Tsupe, tulog na. Bukas ulit. Inihatid ko sa kwarto niya si Luna. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto namin ni Rai. Magaan ang pakiramdam ko at may ngiti sa labi na pumasok para lang makatanggap ng kutos mula kay Rai pagkasara ko ng pinto. Ano? Bakit ka nananakit? Nagmukha akong engot kay Luna. Pati tuloy siya nag-aalala. Saan ka pa gumala? Parang walang sinabi sa atin na may aswang sa lugar na to. Napag-aalalan. Ang ganda pala talaga ng bahay, no? Siguro bukas, kapag nasinaga na ng araw ang loob ng bahay, mas maganda to. Huwag ka nga parang bata na gumagala. Istangnyero tayo dito. Nanagupo! Napatawa ako sa inakto ni Rai pagkarinig niya ng bumubukas na pinto. Pihadong si Lolo Tarsing lang yon at nanunubok kung nakabalik na kami ni Luna sa mga silid namin. Pero napakunot noo ako nung sinundan yon ng pagbabalde sa CR. Naisip ko na baka naman si Tita Merly. Nagbanyo siguro. Ilang sandali pa at nakarinig ako ng maliliit na yabag sa floorboard. Maliit talaga. Yung parang sa bata kapag nananakbo. Doon ako nakaramdam ng bahagyang kilabot. Maya-maya pa ay napaigtad ako ng bahagya na may mahihinang katok akong marinig sa pinto namin. Naisip ko na baka si Luna yun. Nakatingkayad siguro kaya akala ko maliliit na yabag. Patayo na ako para buksan ang pinto ng may malamig na kamay na humawak sa pulsuhan ko. Hoy, Ray! Ang lamig mo naman. Anong nangyari sa'yo? Sol, huwag mong bubuksan ang pinto. Ha? Baka si Luna yan o yung relatives niya. Nakakaya. Teka, bumitaw ka nga. Makinig ka sa akin. Kahit nabuksan mo pa yung pinto, wala kang makikita. Malamig na hangin lang. Tapos, uulit na naman yung mga ingay. The same sequence. Dinanas ko kanina nung nag-iisa ako. Kalokohan. At gaya nga ng sinabi ni Rai, naulit na naman ang mga ingay. Sa parehas na pagkakasunod-sunod. Tumahimik lang ang paligid bandang 4:00 ng madaling araw. Saka pa lang kami nakarelax ni Rai pero inaagaw pala ng antok ang ulirat ko. May naamoy akong kakaiba. Parang manamis-namis na hindi ko maintindihan na nagpapabaliktad ng sikmura ko. Huminga ako ng malalim. Hindi tamis na katulad sa nilulutong kakanin yung amoy kundi yung parang sa bulok na katawan ng nasagasaang hayop sa kalsada at napiprito sa init ng araw. Nagmulat ang mga mata ko. Nakiramdam sa dilim. Doon ko na anag-ag ang anino sa kapis na bintana. Dahan-dahan akong bumangon at marahang binuksan yun ng gahanip na puwang. Sinalubong ako ng namumulang mata ng nilalang na malahalimaw at may sungay ng kambing. Napaurong ako't pasalampak na napaupo sa kahoy ng lapag. Diyos ko po. Sol, anong ginagawa mo sa lapag? Naginip ka na naman ng masama? Nahulog ka sa kama? Hindi. Hindi. Nabali lang ako ng paling kaya ako nahulog. Para kang bata. Matulog ka na Oo. Sige. Pero hindi na ako nakatulog.
Naupo na lang ako ng pa-Indian seat sa sahig at pilit na pinakalma ang sarili ko. Bandang 4:30 ay nakaramdam ako na parang may gumagalaw na sa kusina. Doon ko na pagdesisyonan na bumaba at tumulong kung ano man ang pwedeng gawin. Paglabas ko ng kwarto ay napatingin ako sa malalaking bintana na katapat ng landing na nag-uugnay sa hagdan pababa sa second floor. May nakita akong mga paa na nakasilip sa may laylayan ng kurtina. Iyapak yun at napusyaw. Nakala kong si Luna na dumudungaw sa bintana. Kaya dahan-dahan akong lumapit at niyakap ang kurtina kasama ang bultong nakabalot doon. Good morning, Luna. Anong sinisilip mo dyan? Ang aga mong gumising. Ganito ba talaga ang gising niyo sa probinsya? Kahit yung nasa kusina, abala na din. Bakit ka nakayapak? Tara, kunin natin ang sapin mo sa paa. Bubuhatin na kita. Alis ka na muna dyan sa likod ng kurtina. Good morning, Sol. Ang aga mong gumising ah. Nakatulog ka ba? Luna? Anong ginagawa mo dyan? Anong tanong yan? Siyempre, kalalabas ko lang ng kwarto ko. Huh? Ikaw, anong ginagawa mo dyan sa kurtina namin at yakap-yakap mo yan, ha? Tinignan ko ang laylayan ng kurtina. Wala na doon ang pares ng yapak na paa. Pero ramdam ko pa rin na may kung anong bulto sa likod ng kurtinang yakap ko. Hinawi ko yon at sa hilakbot ko, wala akong nakitang tao doon. Pinanlamigan ako. Kinailangan ko lahat ng lakas ko para lang pigilan ang hiyaw na gustong ko mawala sa lalamunan ko dahil sa takot. Tanging ang pananayo ng balahibo ko dala ng malamig na hangin sa dumampi sa bato ko ang palatandaan ng naramdaman ko. Hindi yun nakatakas sa paningin ni Luna. Sol, anong problema? Bakit ka ganyan? Wala. Anong wala? Ayun nga't nanginginig ka, oh. Nangingilabot ka din, oh. Puno ng goosebumps ang braso mo. Luna, may nakita. May nakita. Ang aga niya ba naglampi ka ninyong dalawa? Baka kayo ay matimang dyan. Agwat-agwat, tayo nang bumuha sa komedor at makapag-agahan. Gising na si Ray. Oh, ayan, at kasunod ko na. Morning sa inyo! Good morning. Good morning. Ang anumang sasabihin ko kay Luna ay hindi na natuloy. Tuluyan ang nalimutan at natabunan ng mga gawain na sinabot namin ni Ray. Paano namang hindi? Itong si Lolo Tarsing ay feeling hindi balilahin kung makasabi na papalitan niya ang ilaw sa mga kwartong may kumukuti-kutitap na bumbilya. Sa takot namin na baka mahulog siya sa pagsampa-sampa sa akyatan, ay nagboluntaryo na kami ni Ray. Na matapos kami ay inada naman ni Tita Marley si Ray sa kusina. Ako naman iniyaya ni Luna na tulungan siya sa pag-garden. Inuna namin ang pagtitrim sa mga overgrown hedges nila at habang abala ako, may mga batang napadaan sa harap ng bahay. Nang mapatingin sa kanila si Luna ay nagsigawan ng mga loko. Loko tong mga to. Ano bang kukulang? Bumalik kayo dito at ang matuktukan ko kayo. Gandang-ganda ng girlfriend ko eh. Teacher Sol, huwag ka na pong magalit. Nalilimutan mo po yata na isa kang preschool teacher at 40 mong pakisama ng mga bata. Eh pag ganyan naman na may kiss na ako sa pisngi mula sa aking Diyosa ng buwan, eh siguradong kakalma na ako. Sus, lamigan mo lang kung mapatol ka sa mga bata eh. Ibang usapan kapag ikaw yung sangkot. Papatol ako siyempre. Pero alam mo, tama ka. Wala namang alam ang mga bata. Yung matatanda ang may kasalanan dyan, itinuturo pa sa mga bata ang mali. Isa sa mga itinuturo ko kapag may meeting ako sa mga parents ay huwag niyo ipapakita sa mga bata ang negative emotions at thoughts ninyo. Ang anumang masamang pag-uugali niyo at kaugalian ay sarili ninyo sa harap ng mga bata. Dahil ang mga bata ay parang sponge. Kahit ano, i-absorb niyan at gagayahin niya yun. At ang pinakamasama pa, madadala nila yon hanggang sa lumaki. Sabi nga sa Bible, di ba? Train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pagkatapos naming nag-garden, bigla kong niyaya ni Luna na mamalengke. Oh, anong meron at bigla kang nagyaya na mamalengke? Since napikon ka dahil sa mga batang yon at dahil ipinagtanggol mo ako, gusto kitang bigyan ng reward. Reward? Ipagluluto kita ng beef stroganoff. Oh,
Pero pagod ka na. Hindi naman kita ipinagtanggol para ipagluto mo ako. Sol, aamin ako. Medyo nagsiselos ako kay Tita Merly. Di naman yung selos na to the point na nakakadiri. Gusto ko lang na purihin mo din ang cooking skills ko. Ang cute mo. Pero dahil you put it that way, aabangan ko ng may pananabik yung beef stroganoff. Ay, naku, nandito na naman ang mga to. Sino ba ang mga yan, Luna? Maglakad na lang muna tayo palayo dito. Bad news sa mga yan. Luna, ikaw na ba yan? Nakauwi ka na pala dito sa lugar natin. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Nagbabakasyon lang po ako kasamang boyfriend ko. Pinakiusapan po ako ni Tita Merly at Lolo Tarsing na umuwi. Nag-aalala ako sa Tita Merly at Lolo Tarsing mo. Hindi sila gumagawa ng paraan para alisin ang chismis na lahi kayo ng magkukulam. Ano kaya kung hikayatin mo sila na pumayag na tuluyan silang umanib sa... Nang relihiyon na sinusuportahan ninyo? Hindi ba't parang unfair ka, Kap? Ano nang ginagawa ninyong hakbang? Para patigilin ang kultong napili na dito manatili. O umanib na kayo sa kanila? Hindi sila kulto, Luna. Kung bibigyan mo lang sila ng pagkakataon na mapaliwanagan kayo sa bahay ninyo, mamumulat kayo na tama ang turo nila. Na ang tamang daan ay hindi ang ating nakasanayan kung hindi ang itinuturo nila. Maiwan ka na namin, Kapitan Eddie. Dahil kung mangkukula man ang bintang sa amin, mas nanaisin ko na yon. Dahil kami alam namin na ang tunay na daan, katotohanan, at buhay ay si Kristo lamang. Sarilinin mong kultong yan. Nakauwi na kami at nasa bad mood pa rin si Luna. Kahit nang bagong dating kami hindi niya itinago sa pamilya niya ang galit kay Kapitan Eddie at sa kulto na sinusuportahan nito. Bahagya lang gumanda ang mood ni Luna nung nagluto na siya. Bagay na pabirong pinansin ng Tita Merly niya. Ba, iba talaga ang magic ng pagluluto, ano? Kahit anong init ng ulo mo, nawawala. Galit pa din ako, tita. Gusto ko nga barimbawin ang ulo ng Kapitan Eddie na yun eh. Isinantabi ko lang ang galit ko dahil sa gradong paghahanda ng pagkain. Kailangan malinis ang puso't isipan dahil ihahain ito sa tao. Yun ba ang dahilan kung bakit good mood ka lagi sa kusina? Inaabsorb ng pagkain ang anumang enerhiyang lumalabas sa nagluluto. Kaya dapat positive thoughts. Kapag humaharap sa kusina at naghahanda ng pagkain, kung hindi, instant pitik ang pagkain, magkakasakit ang sino mang kakain ng pagkain niluto ng may negatibong emosyon. Ganun pala yun. Tapos na itong sas, lalabas lang ako saglit. Maglalabas lang ako ng inis sa hinayupak na Kapitan Eddie na yun. Hinayaan ko lumabas si Luna. Doon lang naman siya sa likod bahay. Isa pa, pakiramdam ko, mas gusto niya mapag-isa. Habang naguhugas ng mga prutas si Tita Merly ay naisip kong itanong ang bagay na gumugulo sa isipan ko. Tita Merly, bakit po naging mangkukulam ang bintang sa inyo? Boy, bakit? May narinig ka ba sa palengke nung nagpunta kayo ni Luna? Yung Kapitan Eddie ho,
Pinapupunta ka ni Lolo Tarsing doon sa dulo. Dali-dali kaming nanakbo papunta sa pinakadulong bahagi ng ari-arian ng mga alfiler. Inabutan namin si Lolo Tarsing na may yakap na katawan ng tupa. Wasak yun at parang nilapan ang mabangis na hayop. Pero nang matitigan namin yun, napahumindi kami. Wala yung buto. Parang sadyang hinubad. At sa isang tabi, naroon ang mga buto na nakaayos na parang sinadya. Yan ang inabutan namin dito. Parang may sadyang pumatay doon sa tupa. Naku po, ano yan? Ay nako, heto na nga ba ang kinatatakutan namin? Lolo Tarsing, ano nangyari? Luna, naulit na ba na ang nangyari doon? Ano nang gagawin natin? Patapos ng hapon na yon, walang nagbago kina Luna. O mas tamang sabihin na pinilit nilang magmukhang normal pa rin ang lahat. Pero ramdam ko na kapag nasa kwarto na kaming lahat ipalihim silang nagkikita-kita sa baba. Halos bulong lang ang usapan nila. Ilang beses ko rin nahuhuli si Tita Merly na may pinakukuluan na palihim sa kusina sa tuwing lulubog ang araw. Pero pinaka-inaalala ko ay ang patakas na pag-alis ni Luna tuwing gabi ng Biyernes at Martes. Kaya naman minsan nagkunwari akong tulog. Nang tahimik na ang lahat ay sumalisi ako at palihim na inabangan si Luna. Kahit nang papakina ako ng lamok ay nagtiyaga pa rin akong nag-aabang sa bakuran nila. Hanggang sa narinig ko ang mahinang langit-ngit ng bakal na gate nila. Bahala ka na sa gate, Irina. Siguraduhin mong lapat yan, ha? Bukas hahainan kita ng paborito mong minatamis na saging. Salamat, Irina. Iwan mo na ako. Hanggang kailan pa ba to? Nasaan ba kayong mga hayop kayo? Magpakita na kayo't namapuksa ko na kayo. Nangangati ng mga palad ko na laslasan kayo ng mga leeg. Pa, ito bang tiniis mo? Pagkatapos ay hindi ka man lang nabigyan ng hustisya sa nangyari sa'yo. Dahil hindi daw sapat ang ebidensya. Hanggang kailan pa ba ako pupugot ng mga ulo? Pagod na ako. Matapos na sana to. Gusto ko nang matapos to. Para na akong mababaliw. Ilang beses pang sumuka si Luna. Iiyak, magagalit, hahawakan ng punyal, ibabato ang punyal at sisigaw ng impit. Na para bang nagpipigil siya dahil may makakarinig sa kanya. Hanggang sa napaluhod na siya at itinuon ang noon niya sa lupa. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin. Sabihin nandun lang ako para sa kanya. Pero yun ba talaga ang dapat? Paano kung masasabi na naroon ako para sa kanya kung hindi ko lubos na maunawaan ang mga bagay-bagay? Tiniis ko ang pagdurusa niya dahil gusto ko siyang makausap ng masinsinan para masuportahan ko siya ng lubusan. Kaya nung kumalma na siya at papasok na ng bahay, saka lang ako lumabas sa pinagkukublihan ko. Luna? Sol, anong ginagawa mo dyan sa dilim? Hating gabi na. Parehas siguro nang gusto kong malaman kung anong ginagawa mo sa labas na nag-iisa. May inasikaso lang ako. Ano? Tungkol lang sa pamilya namin. Bullshit. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong hindi yan basta tungkol lang sa pamilya mo. May inililihim ka sa akin. At hindi ako papayag na hindi mo yung sabihin. Luna! Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwento ni Sol tungkol sa bakasyon niya sa baryo ng kanyang kasintahang si Luna, ay nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Huwag niyong kalimutang suportahin din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo at hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, ating alamin kung anong nangyari matapos kumprontahin ni Sol si Luna tungkol sa paglabas-labas niya sa kalagitnaan ng gabi. Isang aswang ang biglang dumating. Hindi namin alam kung saan yung galing pero
Bigla yun bumuglaw sa amin na parang tumalon mula sa kung saan. Mabalahibo yun. May paa at buntot ng kabayo. Maskuladong tao naman ang braso at katawan. May kamay na kahalintulad din sa tao pero may mahahabang kuko. May ulo ng kambing na may namumulang mga mata, malalaking pangil at 2 sungay na matutulis. Napasigaw ako dahil umigpaw ang kamay nun at akmang aatakihin si Luna. Bigla na lang ay umigtad ako at hinagip si Luna para maiwas ko siya. Ako ang nahagip sa braso at umagos ang masaganang dugo. Sol! Ay, Diyos ko! Dugo! Anong gagawin ko? Lolo! Tita Marley! Tulungan niyo kami! Sorry, Sol. Ayaw kitang masaktan. Luna, kumalma ka. Malayo to sa bituka. Pero mukhang nalalapit tayo sa bituka. Dahil palapit ang aswang, magiging laban tiyan yata tayo. Hindi naman ako makakapayag niyan. Tita Merly. Eh, sino pa nga ba? Hindi lang si Tita Merly ang nandun. Kasama niya si Ray at magkatuwang nilang binuhat ang isang napakalaking palayok na may kung anong kumukulo-kulo na bagay na amoy damo. Nang sinugod kami ng aswang ay isinaboy nila ang buong laman ng palayok pero mabilis na nakaramdam ang aswang. Nakaiwas yun pero tinamahan sa binti. Umungol yun na parang nasaktan. Pagkatapos tinambol ang dibdib at biglang tumalon paalis. Nang tuluyan ang nawala ang aswang ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Magkatulong si Tita Merly at Luna na ginamot ang sugat ko. Saka kami nag-usap sa sala. Tumahimik na si Luna. Pagkatapos nun, si Lolo Tarsing naman ay nagkwento na. Hindi sila pamilya ng mangkukulam, pero hindi sila 100% inosente. Mga manggagamot sila na lihim lang. Yung uri na halo ang paniniwala. Katoliko sila sa rehistro pero nagpapakain sila ng dasal sa mga gamit. Nakikipagkaibigan sa mga engkanto at naniniwala sa mga espiritu. Nagsimula ang mga masamang balita tungkol sa pagiging mangkukulam nila nang matagpo ang patay ang dating kapitan ng Baryo Hibat sa may liblib na malapit sa ari-arian ng mga alfiler. Yun ang tatay ni Kapitan Eddie. Para proteksyonan ang mga residente at si Eddie na noon ay bata pa, hindi nila isiniwalat na isang aswang ang tatay nito na noon ay umanib sa isang kulto.
Pakiramdam ko hindi nakikinig sa akin si Luna. Ako pa naman yung uri ng lalaking kapag sinabi ko. Hinubad ko ang salamin ko sa mata at ang banta kung hahalikan ko siya nung walang habas ay tinutuo ko. Kaya si Hodang may mga nakatingin. Kahit pa nung tinapik na niya ako sa balikat ko hindi ko siya tinigilan hanggat hindi nawawala ang asar ko. Nang bitawan ko siya'y nagpalakpakan ng mga kasama namin sa sala. Si Luna naman ay hinataw ako sa braso. Dun sa walang sugat. Hindi na siya kumibo at sinubsob na lang ang mukha niya sa throw pillow na nahagip niya. Ngayong medyo tahimik na yung makulit. Gusto ko pong malaman kung may maitutulong ako. +1 ako. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang kita, Sol. At pati si Luna. Kailangan matanggap muna kayo ng mga kaibigan namin bilang miyembro ng pamilya Alpiler. Parang honorary member? Oo, ganun ka. Martes nung aminin nila ang tungkol sa pamilya nila. Biyernes ng hapon ay pakilala nila kami sa unang kaibigan nila na aproba sa amin ni Ray bilang kaibigan ng mga alfiler. Yun ay walang iba kundi isang tikbalang. Nakatalungko yun sa puno ng bayabas na nasa likuran ng ari-arian nila. Hindi pang wrestler yung katawan pero mamasel. Imagine niyo si Ken na partner ni Barbie. Ganun. Yung katawan na kung tawagin ay chiseled. Sa totoo lang, Madam Venus, medyo nakaramdam ako ng pagka-insecure. Walang gym instructor o liposuction ang makakakuha ng ganun kagandang katawan. Pero yun na nga, ipinakita sa amin yun ng maskuladong may ulo at paa ng kabayo. Nung matapos ay nagpahangin kami habang nakaupo sa table set na naroon at umiinom ng kinayod na melon na may gatas. Ray, tigilan mo nga yung kakukulot sa sarili mo. Hindi pa din ako makapaniwala na totoo ang tikbalang Lolo Tarsing. Aba, ikaw ang umayos sa bata ka. Baka magtampo ang tikbalang sa iyo at ikay paglaruan. Mahirap pagalingin ang ganon. Opo, naniniwala na po ako. Ikaw ba sa lamin? Kumusta ka naman? Bago niyo pa ipakita sa amin, lahat naman ay pinaniniwalaan ko na kung ano man ang ipapakita niya sa amin, Lolo Tarsing. Basta't may kinalaman kay Luna at sa pamilya ninyo. Aba, ibang klase ka talaga. Bueno, ito na ang tanong ko. Anong estado ng mata ng tikbalang nang lingunin kayo? Malamlam. Natutuwang napatango-tango si Lolo Tarsing sa naging sagot namin. Aprobado kami ng tikbalang. Dahil dun, hindi na rin kami maaaring kumain ng karne tuwing araw ng Martes at Biyernes. Kahit ang buhay na karne ay hindi. Kaya na maghapunan ay puro gulay at isda ang kinain namin. Sa paglalim ng gabi, kinatok kami ni Luna. Oras na para ipakilala kami at ipakilala sa amin ang mga bantay ng bahay nila. Umakyat kami sa atik ng bahay nila at sa pagbigkas ni Luna ng mga salitang Latin ay napaligiran kami ng mga multo. Tama nga ang sinabi ni Ray. Haunted yung bahay. Multo! Nawalan na siya ng ulirat. Bubuhatin ko na lang siya mamaya pagbababa na tayo. Sol, ito ako. Itong lihim ko na kahit sa'yo, hindi ko pa nasasabi. Nakakakausap ka ng multo? Hindi lang ng mga nagmumulto. Kahit ang espiritu nakakalat-kalat, naaakit sila sa akin. Kahit ang mga kamamatay lang sa ospital. O yung mga nagagala lang dahil comatose. Okay. Makinig ka ha. Ayokong magalit ka. Lalong ayokong masaktan ka. Pero habang hindi pa huli ang lahat, mag-isip-isip ka kung gusto mo ba talaga akong makasama habang buhay. Ayan ka na naman eh. Son, hindi lang sa akin mananatili ang kakayahan na ito. Maipapasa ko ito sa magiging anak ko. At ang kagaya ko ay walang katahimikan ng buhay. Makakaya mo ba akong makasama? Hanggang sa matandang-matanda na tayo. Oo. At oo ang isasagot ko sa iyo, Luna. Kahit pa malaki ang tsansa na magaya din ako sa tatay ko na nagpasa sa akin ng kakayanan na to. Namatay ang tatay ko sa pagharap sa mga kampo ng kadiliman.
Gusto kong maging patas kay Luna, kaya naman ilang sandali kong pinag-isipan ang mga sinabi niya. Pero ganun pa rin ang sagot ko. Siya lang ang babaeng para sa akin. Sinalat ko ang kahon ng engagement ring na nasa kanang bulsa ko. Bawat proposal, special. Pero itong sa akin, walang candlelight dinner, kandila lang, walang tugtog, tanging mga kuliglig lang sa paligid. Pero special ang audience. It felt perfect. Kaya lumuhod ako sa isang tuhod at hinawakan ng kaliwa niyang kamay. Luna, wala akong paki sa mga aswang na pupugutan mo. Sa mga multong ikaw conjure mo. Kahit pa sa mga mali nung kailangan mong kunin ang approval. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Will you marry me? Son, Kung di mo ako gugustuhin, magpapalapan na lang ako sa aswang. Hindi para takbuhan ka, kundi para maging multo ako. Habang buhay kitang guguluhin. At least masusundan kita. Ganun ako kabaliw sa'yo. O ngayon, sinong mas nakakatakot? sinaulo ka talaga. Matagal na. Pero mas nakakasira ng ulo ang isiping mabuhay sa mundong wala ka. Sa hindi tayong dalawa ang magkasama. Kung sakaling mawala ka, susunod ako. Hahabulin kita hanggang sa kabilang buhay. O, ano nang sagot mo? Oo. I'll marry you, Solomon Anthony Tandio. Bawal mo nang bawiin yun, ha? Hindi na kita pakakawalan. Napuno na nakakakilabot na ingay ng mga multo ang atik, pero hindi para manakot. Pero tipong nakikisaya sila sa amin. Pinalikan ko si Luna to seal the deal. Inignora ko na lang ang mga malausok na figura na pumalibot sa amin. Kahit nung ginapangan ako ng kilabot sa batok, nasabi ko na lang nun sa sarili ko, "Geh, mga multo, matay kayo sa inggit." Pero hindi na pala sila pwede mamatay kasi patay na sila. Nung sumunod na araw, bandang hapon, sinimulan na namin ni Luna ang pagmamanman. Hindi namin nakalain na ang una naming misyon ay mauuwi sa maaksyong labanan kung saan namiligro kami. Hindi sa malalang sugat, kundi sa dehydration. Ganito kasi. Oo, saan nagpunta niyong dalawa? Magdi-date? Ah, utang na loob naman, tantanan niyo ako! Ay, sa totoo lang, naluluman ang mga ganyan ni Rai. Luna, sige na naman. Kausapin mo na ang multo sa bahay ninyo. Huwag namang magpakita sa akin. Maubos ko ang pera ko sa pagbabayad ng mga nababasag sa tuwing nagugulat ako eh. Rai, yun bang multo nagpapakita sa'yo? Yun at yun din? Yun na nga eh. Ba't iba? Baka matuluyan na ako sa lagay na ito eh. Kayo, mawawala kayo ng poging-pogi na best man sa kasal ninyo. Huwag kang mag-alala. Kapag natsugi ka, magmulto ka para makausap ka pa din namin. Uy, hindi ko nakakatuwa, Sol. Buti pa kayo, hindi nila ginugulo. Rai, ganito kasi. Kapag nakikita ka ng multo, subukan mo huwag pansinin. Paano huwag pansinin? Napapakita nga eh. Sa mga ganitong pagkakataon, ang sarap talagang tuktukan ni Rai. Pero dahil gusto namin siyang tulungan, magkatuwang kami ni Luna na ipinaintindi sa kanya ang nais naming maunawaan niya. Inawakan ko sa magkabilang kamay si Rai. Si Luna naman ang tinakpan ng kanyang bibig. Sinabihan ko siya na iligid ang paningin niya. Nung sinabi niyang may multong nasa paligid, sinabihan ko siya na huwag niyang titigan. Huwag niyang ituro at huwag siyang sumigaw. Ilang sandali pa ay binitawan na namin siya. Oh, grabe kayo sa akin. May nagpapakita pa ba sa'yo? Bah, kahit kilabot ay wala akong maramdaman. Gusto kasi ng mga multo na may makapansin sa kanila. Mas mapansin mo sila, mas lalo lang silang magiging porsigido. Ah, hindi. Sisikapin kong didmahin sila. Tapos noon ay umalis na kami. Gumala-gala kami saglit, pero ang totoo ay tinitiktikan lang namin yung mga miyembro ng kulto. Isang lalaki na ang tansya ko ay 30 gaya ko, ang napansin namin may kasakasama. Binuntutan namin sila hanggang sa kumagat na ang dilim sa kalangitan. At na makaabot sila sa sukal na parte ng baryo, ay naging aswang ang lalaki. Agad kaming sumaklolo at hinarap ang aswang. Huwag kang maingay! Aswang ka na nga, ang hilig mo pang mag-iskandalo. Kaya ka din! Tingnan mo nga yung sarili mo.
Pagkakakulto mo yan kaya naging aswang ka na. Luna, salagin mo ang buntot. Talagang matigas yung bungo mo eh. Sige, mamatay ka na lang. Total, wala ka nang balak magbago. Sol! Magkatuwang naming sinaksak ng pinatulis na kawayan ng magkabilang tagiliran ng aswang. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, sa halip na umagos lang ang dugo, biglang sumabog ang midsection ng aswang. Naligo kami sa amoy nabubulok na karne ng gastric juice at lamang loob. Sinong hindi naman babaliktad ang sikmura sa ganun? Kaya ayun, pag uwi nanlalambot na kami dahil ayaw tumigil ng aming pagsusuka. Mga feeling asero pa ang katawan na nagtagal ng sobrang paligo. Dahil ayaw mawala ng lansa at baho, ang resulta, nilagnat kami pareho. Tambay tuloy kami sa sala. Inulad din kami ng sermon mula kay Lolo Tarsing at pagtatawa mula kay Rai. Grabe kayong dalawa. Hindi pa man kayo kasal. Kami ni Luna, si Rai tuloy ang naatas ng mamalengke. Makakain ng tanghalian lumakad na siya, pero papalubog na ang araw hindi pa bumabalik si Rai. Doon na kami nagsimulang mag-alala. Pagkagat ng dilim nagsimulang umuga ang mga gamit sa bahay. Nagkukurap din ang ilaw. Sabi ni Luna balisa ang mga espiritu. Doon bumukas ang gate kasunod ang pagputukan ng mga ilaw. Ilang sandali pa nakita namin si Rai na susuray-suray at may hawak na patalim na nakatutok ang talim sa leeg. Rai? Huwag mo siyang lalapitan, Sol. May sanib siya. Magaling! Hindi na ako nagkamali sa pagkakadinig. May miyembro ng Alpiler na marunong kumausap sa mga kaluluwa. Anong kailangan mo? Alisan mong lalaking yan. Gagawin namin ang aming kaya para matulungan ka. Sa akin ang katawan nito. Huwag na tayong maglokohan. Napipiko na din ako sa panunubok mo. Hindi mo kailangan ng katawan dahil buhay ka pa. Sa tulong ng mga espiritu at ng kakayanan ni Luna na matukoy ang estado ng isang kaluluwa, nalaman namin na hindi pananib ang habol ng nasa katawan ni Rai, kundi tulong. Nasa ospital pala ang katawan ng kaluluwa at isang takas sa kulto. Wala kaming masyadong bagong impormasyon na nakuha, pero may nalaman kaming mahalaga. Ayos na ba pakiramdam mo, Rai? Oo, Sal. Maayos naman. Luna, grabe talaga dito sa inyo eh. Kahit man lang sana ipakongkreto ang daan. Ang alikabok ko. Ganon talaga kapag ang pondo sa ibang bagay na pupunta. Walang kwenta ang kapitan ng lugar na ito. Matagal na siyang walang kwenta nang sumama siya sa kultong yun. Ano bang balak ng pamilya ninyo doon sa kinausap natin sa ospital? Sina Tita Merly at Lolo Tarsing ang bahala sa kanya. Ang inaalala ko ay yung sinabi niyang may ibang miyembro ng kulto nila na kapag nagawa rin ng pagkaaswang ay kayang sumanib sa iba. Ayoko na ulit dinasin yon. Nakakadiri sa pakiramdam kapag may nakasanib. Nakakasuka, nakakaasar. Nandun na nga sa loob ng katawan mo pero wala kang magawa. Kung may mga ganun silang miyembro, yun ang sagot kung bakit gusto nilang makarating sa bahay ng mga nire-recruit nila. Sinasaliban nilang isa sa mga miyembro ng pamilya na may pinakamalaking impluensya doon sa mga tao na nakatira sa bahay. Para nga naman instant persuasion. Ang dumi ng taktika nila. Nang makauwi na kami sa bahay ni Luna ay hindi namin inasahan ang inabutan namin. May ilang kamag-anak si Luna na dumating, pero hindi para salubungin kami. Parang hindi nila kami nakikita sa paraan ng pagpaparuot parito nila sa bahay. May isang pumansin kay Luna
Pagkatapos sinabi kung nasaan si Tita Merly. Nakita namin siya sa likod bahay. Noon lang namin siya nakitang may ladit siya sa bibig. Hindi rin siya umingiti. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot sa pamilya ni Luna. Yung dinalaw niyo sa ospital, tapos na ninyong kausapin. Opo, Mamaya, pagkagat ng dilim, lalabas tayo. sige po. Ihahanda ko mga gamit. Hindi na. Sapat na mga naihanda ko. Ang tanging dahilan lang kaya ko kayo isasama ay para ipakita sa inyo kung paano gumante ang isang tulad natin sa mga may atraso sa atin. Lalo't kampon yon ang dilim. Tita Merly, ano po bang nangyari? So ano nga ba? Bakit naging ganun bigla ang sitwasyon? Umurong tayo ng onte. Di ba may pagsanib na nangyari at si Rayang na biktima? Habang abala kami ni Luna sa pagharap dun sa problema, si Lolo Tarsing naman pala ang nadali. Ganito ba nangyari? Katulad na nakasanayan ni Lolo Tarsing ay dinayo niya yung gabi. At tinasikaso ang mga tupang inaalagaan na nasa pinakalikod ng ari-arian nila. Oh, kain lang kayo ng kain. Lumalakas ang loob mo porket may edad na ako. At nakikita mong bagito pa ang kapalit ko. Inahanap mo ang kamatayan mo sa ginagawa mo, aswang. Ige, lapit! Medyo nabuburo na din ang buntot pagi ko sa tagwan. Kung yan ang gusto mo, tanda, ibibigay ko sa'yo. Dahil sa totoo lang, matagal-tagal na akong nangangati. Nawakasan ka! Sakto namang si Tita Merly ay sumunod kay Lolo Tarsing dahil wala nang tigil sa paglilikot ang mga bantay ng bahay. Inabutan niyang sugatan si Lolo Tarsing at agaw buhay. Doon na nagtawag ng mga kamag-anak si Tita Merly para tulungan siyang isalba si Lolo Tarsing. Kaya ang daming tao sa bahay. Nang matapos magkwento sa amin si Tita Merly ay nanginginig ang boses niya sa galit at nagpipigil na maiyak. Si Lolo Tarsing pa talaga ang tinira ng aswang na yon. Hayop siya! Lintik lang ang walang gante kapag nahagip ko siya! Ano na pong lagay ni Lolo? Hindi pa masabi. Tinutukuran lang siya ng mga gamit niya at ng bertud niya sa katawan. Kahit si Tigbe ay nagpakita na kanina. Baka tumawid ang lolo. Huwag naman sana. Hindi po ba sapat na dali natin siya sa ospital? Baka kailangan niya ng medikal na atensyon. Dumating na si Dr. Ararilla kanina. Tinurukan na siya ng antibiotics at ilang panggamot. Tinahina din ang mga sugat niya. Talaga yung pagnanais na lang ni Lolo na mabuhay ang kakapitan natin. Pero mukhang talagang natutuwa si kamatayan na makipagtag of war sa amin para sa kaluluwa ni Lolo Tarsing. Dahil nung palabas na kami na Tita Merly ay nagkagulo ang ilang kamag-anak. Si Lolo Tarsing ay nagpadiretso na ng higa. Dali-dali kayong umakyat sa kwarto niya. Lolo Tarsing, ano nang pakiramdam ninyo? Napakabigat na. Gusto ko nang magpahinga. Nakikita ko na din si Lydia Ay, at Kuya Ambo na padaan-daan. wala sila dito, Lolo. Ang nandito ay ako, si Luna at ang boyfriend niyang si Sol. Ang paborito ninyong bisita na si Rai ay nandito din. Luna, papasensya ka na sa akin. Wala na talaga akong silbi. Lolo naman, ano bang walang silbi? Ilang dekada niyo na kaming pinoprotektahan. Salamin. Lolo Tarsing, di pa kayo pwedeng umalis. Hindi niyo pa ako tinatawag sa pangalan ko. At hindi niyo pa nakikita ang inyong mga apo kay Luna. Ibang klase ka talaga. Oo. Dahil random kong ayaw niya pa ding umalis. Kaya sa halip na magpaalam kayo, basbasan niyo kami sa tuwing aalis kami. At hintayin niyo ang pagbabalik namin. Siya, sige.
Hawak pa akong muli. Ano nga ba ilang taong pa Pagpalain kayo at mag-iingat kayo. Dinaan ko sa pagkukulit si Lolo Tarsing. Pero ang totoo, ako man ay nag-aalala na rin nung makita ko kung gaano siya kaputla at kahina. Pero alam kong masasaktan si Luna kapag nawala siya at naging lapat na rin ang loob ko doon sa matanda. Kaya hanggat pwede kakapitan ko siya. Palabas na kami ng bahay na makasalubong namin ang isang pinsan ni Tita Merly. Isang masamang balita ang hatid niya. Si Mang Simon, natagpo ang malala ang mga sugat sa tabing bahay ng mga alfiler. Dinuluhan na ito ng kamag-anak nilang doktor pero talagang malala ang lagay ng matanda. Agad namin siyang pinuntahan sa sala kung saan siya nilapag ng mga kamag-anak ni Luna. Mang Simon! Merly, napakalaki na pagkakasala ko sa inyo, sa pamilya ninyo. Huwag na kayong magsalita, Mang Simon. Magpahinga na kayo. Malala ang mga sugat ninyo. Sisikapin namin na iligtas kayo. Huwag na ninyo ako pakagsaya ng panahon. Nalaman ko na ang totoo. Masaya na ako doon. Ang mahalaga ay nabigyan pa ako ng panahon na masabi sa inyo ang sa tingin ko ay hindi din ninyo alam. Anong sinasabi ninyo, Mang Simon? Ang pamilya ni Kap Eddie, hindi sila biktima ng kulto kagaya ng paniwala ninyo. Ikinalulungkot kong maging kayo ay biktima sa pangyayari ng nakaraan. Ang batang pinotektahan ninyo mula sa Paul, mula nang ipinanganak siya, nagsisilbi na siya sa Diablo. Hindi. Yung Eddie, ang batang kinaawa ng tatay ko. Siyang dahilan kung bakit tiniis ng pamilya namin ang mabalitang nangkukulam kami. Na inialay namin sa maligang kaluluwa ng tatay niya. Ang pamilya nilang may sa demonyo. Kalokohan! Patawarin ninyo ako. Ako man ay naniwala sa bintang sa inyo na ang pamilya ninyo ang may gawa kung bakit nawala ang aking sinede. Huli na nang malamang kung ang kulto ang salarin. Hindi na bago ito. Hindi mo naiintindihan, Merly. Hindi miyembro si Eddie. Siya ang leader ng kultong nagkakalat ng pagkaswag sa baryo natin. Ang pamilya niya ang nagtatag at nagbalik siya sa lugar na ito para magiganti sa pamilya ninyong mga alfiler. Tapos noon ay nalagutan na ng hininga si Mang Simon. Hindi na kami nakaalis para magsugsog ng aswang ng gabing yun. Si Luna at ang ilang miyembro ng pamilya niya ay nagkaroon ng sarili ng pag-uusap. Kahit naman siguro ganun ang gagawin. Ilang taon nilang tiniis ang bintang sa kanila. Kinatakutan sila. Tapos malalaman lang nila na ang promotor ng lahat ng gulo ay ang mismo kinaawaan at pinrotektahan nila. Habang abala sila sa pag-uusap, ay minabuti namin ni Ray na manatili na lang sa likod bahay at magpahangin. Sol, ang tahimik mo masyado. Anong iniisip mo? Pera? Hati tayo. Hindi perang iniisip ko, Ray. Itong sitwasyon natin. Itong ilang buwan na pamamalagi natin sa baryo ni Luna. Parang istorya sa pelikula. O kaya sa horror fiction. Feeling ko, nananaginip lang ako ng masama. Aray! Bigla ka nang mabatok. Masakit, di ba? Ibig sabihin, realidad dito. Bakit parang tanggap mo na ang lahat? Hindi ka na sumisigaw, nagugulat, o kaya nagpuprotesta. Nakakapanibago naman eh. Hey, bigyan mo naman ng chance ang emotional maturity ko. Siyempre, nakapag-adjust na ako. Pero tama ka, mga city boys lang tayo. Pero dahil sa pagbakasyon sa lugar na ito, nakasaksi tayo ng mga bagay na beyond our wildest imaginations. Kahit yata sa imagination, hindi ko to nagawa. Eh, kahit pa, incarnate ni Luna, yung babaeng may twin braids, na lagi nakaitim na damit. Grabe ka kay Luna eh.
I can joke about her dahil fond na ako sa kanya. Pero ibang klase ang taste mo sa babae? Wild? Anong gagawin natin ngayon? Mukhang laban na nila to ah. Laban niyo na din to. Luna? Kadadaldal niyo, hindi niyo na napansin pinapanood kayo ni Tikbe. Napatingin kami sa direksyon ng mata ni Luna. At gaya ng sabi niya, ang bulto ng tikbalang ay nandun. Nagniningning ng gininto ang dilaw ang mga mata na nakatingin sa amin. Napatawa na lang ako habang umiling. Yun na talaga magiging normal ng buhay ko. Eh di okay. Dahil kasama na ang angka ng mga alfiler, iba na ang lumakad para sugsugin ang mga miyembro ng kulto ni na Kapitan Eddie. Kami namang mga naiwan sa bahay ay tumulong sa paghahanda ng mga gagamiting armas at mga pangontra. Isang hapon bago ang mismong planong pagsugod ni na Luna sa kuta ng mga kulto. Son, gabi na. Ano't nandito ka sa harap ng bahay? Iniisip kong hindi naman pala gaanong nakakatakot ang bahay na may multo. May certain charm pa nga eh. Meaning? Ano bang ipinakain mo sa akin? Lahat na lang ng bagay tungkol sa'yo natatanggap ko at naiinlove ako. Kagaya na lang sa bahay na to. Alam mong wala pa akong pinapakain sa'yo dahil ayaw mo. Kasi sabi mo sa kanya kapag nakasal na tayo, Pumipilya ka ha? masyado kang good boy. That's so good boy kapag nakasal tayo. Sisiguraduhin ko mangangailangan ka ng 1 galong tubig. Grabe naman yun. Sigurado ka ba na gusto mo manatili dito? Mananatili ako kung saan ka nandun, Luna. Perfect yung mood. Ilang araw na rin akong walang yakap sulat kispirin mula kay Luna. Kaya nung magkabanggaan kami ng tingin, unti-unting naglapat ang mga mukha namin. Perfect yung setting. Maliwalas ang kalangitan at may buwang bilog na bilog. Saglit na may tumambol na kaba sa akin. Anong nga bang problema kung full moon? Romantic nga. Pero may isang mahalagang bagay akong nalimutan. Romantic lang ang kabilugan ng buwan kung walang aswang. Katiting na lang ang pagitan ng mga labi namin nang biglang may umungol. Ito nga yung panira sa gabi. Akala mo surprise attack? Hindi! Inaabangan namin kayo! Luna! Ito ang pangontrang ginawa ni Tita Merly. Ngayon, Ason! Saltikin mo na! Etong sa'yong aswang ka! Patay ka na! Gamit ang bolo na ibinabad sa kalamansi at katas ng sili ay pinugod ni Luna ang ulo ng aswang na sumugod sa amin. Pinahapong naglapit kami at magkatulong na sinabuyan ng asin ang bangkay ng aswang. Ilang sandali pa't nagsimulang kumukulo-kulo yun hanggang sa naging abo. Pero hindi pa kami nakakahinga nakarinig kami ng mga kaluskos sa iba't ibang parte ng ari-arian nila. Hinagip ko ang maliit na gong na isiningit ni Tita Merly noong umaga sa ilalim ng mga halaman at pandalas na hinataw yun. Kasabay ng pagpasok ng mga aswang sa bakuran ng mga alfiler ay ang paglabas naman ng mga miyembro ng pamilya ni Luna mula sa bahay nila. Parang isang gera ang nangyari. Ray! Ihagis mo na yung mga bote! Huwag kang manghinayang! Kaya nga ilang case ang inihanda natin! Opo! Huwag kayong mawawala sa konsentrasyon! Magiging hapunan kayo! Ang dami! Ano ba yan? Wala bang katapusan ang mga yan? Dadami pang lalo ang mga yan sa paglalim ng gabi. Luna, Sol, isama na ninyo si Ray. Lumakad na kayo! Na kay Ray na ang direksyon kung saan ang kuta ng kulto. Bahala na kayo kay Eddie. Opo! Tandaan ninyo, walang awa, walang habag. Ang mag-alinlangan ay kamatayan! Bawal ang tatluhan sa motor. Yun ay kung nasa syudad ka. Pero sa probinsya, 3 na nga kayo, wala pa kayong helmet. Mapapaputi na glass of water ka na lang kapag nalubak kayo at mapapasabi ng, "Ge, buhay ka pa." Sakay ng motorsiklo ay pinuntahan namin yung lugar kung saan naroon yung mga kulto. Pero kinailangan pa namin tawirin ng palayan at manulay sa irigasyon para lang maabot ang kubol nila. Dahan-dahan kaming lumapit at narinig ang isang boses na walang tigil sa pag-usal ng Latin. Di ko man naintindihan ay kinilabutan ako. Kasimple kaming sumilip sa siwang ng kubol at nakakita kami ng lalaking ubot-hubad na nakalipa sa harap ng imahe ng Diablo. Si Cap Eddie yung lalaki. By instinct ay tinakpan ko ang mga mata ni Luna. Di pa nga niya ako nakikita sa birthday suit ko tapos free show ang kahubda ng ibang lalaki.
Ano ba, Sol? Hubad eh. Pakay ko dyan. Walang apil sa akin yan. Shh! Ayan oh. Gumagalaw siya. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan! Pagkasigaw ng gano'n ni Kapitan Eddie ay unti-unti siyang nagbagong anyo sa aswang na ilang beses na naming nakaharap. Inilabas namin ang mga dala naming pangontra. Iisa lang ang nasa isip namin. Mabilisan lang. Hindi namin kakayanin na matagalang laban, lalo't hindi kami ganun kabihasa ni Rai. Magiging pabigat kami kay Luna kapag nagtagal ang laban. Lumabas ang aswang mula sa kubol at namataan kami. Luna Alfiler! Talagang dinayo mo pa ako. Ikaw ang uunahin ko at bibitbitin ko ang ulo mo sa pagsugod ko sa bahay ninyo! Para sa isang lalaki, ang satsat mo! Ray, amin ang langis! Ako nang bahala sa orasyon. Palapit siya sa inyo! Ilag! Pero bago kami nasigawan ni Luna, ay inasahan na namin ang galaw ng aswang. Ang totoo niyan, naihanda na namin ang lahat. Nakagawa na ako ng malaking bilog gamit ang espesyal na langis na gawa ni Tita Merly. Tapos na din si Rai sa pag-usal ng orasyon na itinuro sa kanya. Bago kami umalis ng bahay, ang natitira na lang ay pumalob ang aswang sa loob nun. At na mangyari ngayon, niliyaban na namin ang langis na ibinudbud ko. Ang init! Nasusunog ako! Papatayin ko kayo! Pati ang luhoy ka mo ay kinain na ng pagiging aswang mo. Paano mo kaming mapapatay gayong litsong ka na sa loob ng apoy na yan? Mag-isip ka nga! Alam ninyo, hindi sasapat yan. Mahaharang lang siya niyan, pero hindi tuluyang mapupuksa. Alam namin. Kaya nga armado tayo, hindi ba? Ray, ready na ba ang lahat? Kanina pa! Gamit ang mga saltik na pinasadya, ay pinatamaan namin ang mga maliliit na pilak na punyalang aswang. May mga nakaukit na lihim na silitado na pangontra sa aswang. Bawat tusok nun sa katawan ay nagdadala ng iba yung pinsala. Nang makarami kami ay nagsimula ng umusok ang aswang hanggang sa napaluhod na yun. Ang huling tira ay ipinabaya ko kay Luna. Sa sentro ng noon niya yun pinatamaan. Kasabay ng paghupa ng apoy ay ang pagtigil ng aswang sa paggalaw. Sa ibayo ay nagsimulang sumilip ang ilang sinag ng araw. Nang marinig ko na kay Salamin galing ang plano, nag-alala ko. Kakaibi, Lolo Lolo Tarsing! Tarsing! biruin mo nga na ba na no? Gumana. Sabi ko sa inyo, magaling ang plano ni Sol. Lolo Tarsing, kayo na po ang tumapos. Ibinigay ko kay Lolo Tarsing ang bolo na may basbas ng holy water. Ang bolo na ilang dekada niyang ginamit kapag nalalabanan niya ang mga kampo ng kadiliman. Yun ay simbolo ng walang hanggan naming pasasalamat sa kanyang pagprotekta sa mga tao at bilang pagkilala sa kanyang kagitingan sa mga nagdaang taon. Gamit ang bolo ay tinagpas niya ang ulo ng imahe ng noon ay abo na lang. Nagtilaukan ng mga tandang sa di kalayuan at unti-unti nang lumiliwanag ang kalangitan. Sinenyasan ako ni Lolo Tarsing na lumapit at ibinigay ang bolo sa akin. Maraming salamat sa iyo, Salamin. Natapos na itong yugtong ito ng pamilya namin. Masaya po akong makatulong. Yung bang sinabi mo sa akin noong ako'y agaw buhay ay taos sa puso mo na hindi pa ako maaaring mapatay dahil hindi pa kita tinatawag sa pangalan mo at hindi ko pa nakikitang apo ko sa inyo ni Luna. Totoo yun, Lolo Tarsing. Gusto kita, bata. Hindi nagkamali sa iyo si Luna. Gusto ko ng maraming apo mula sa iyo. Kaya trabahuhin mo kaagad, Sol! Umiyak ako noon dahil sa wakas ay kinilala na ako ni Lolo Tarsing at tinupad ko naman ang gusto niya. Binigyan namin siya ni Luna ng isang basketball team na apo at may tawag pang Muse. Edad 16 na ang aming bunso na sa wakas ay lumayag na sa kabilang buhay si Lolo Tarsing. Ang karanasan ko sa pagbabakasyon kina Luna ay ininulat ako sa mga bagay na dati hindi ko alam. Una, hindi porket matagal na kayo ng kasintahan mo ay alam mo na ang lahat sa kanya. Doon mo malalaman kung pagmamahal ba talaga ang meron ka para sa kanya o mahal mo lang siya dahil kumbinyente. Pangalawa, palagi mahalaga ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao.
Always find a way to reach out kapag in doubt ang mahal mo. At huwag ka matakot na ipakitang galit ka at sabihin ang mga bagay na di mo gusto. Hindi victim blaming ang you are what you tolerate. Kung alam mo kung kailan ka dapat magsalita. At pangatlo, sana palagi nating buksan ang ating mga isipan. Masyadong malawak itong mundo natin at hindi 100% ay nakocover ng media at ng internet ang lahat ng sulok ng mundo. Totoong nag-e-exist yung kakaiba. Sige ka, sa kakapilosopo mo baka ikaw naman ang subukin ng panahon. Mabuti na yung lagi kang bukas sa posibilidad. Sa iyo, Madam Venus, at sa bumubuo ng Aswang Diaries, maraming salamat po sa pagtanggap niyo ng sulat ko. Aabangan kong mapaere ito at sisiguraduhin kong nakakabit sa amplifier ang laptop ko kapag pinakinggan ko. More power po sa inyo at sa inyong channel. Still crazy about my wife, Maria Luna Dio. Sol. Sarap naman pakinggan ng kwentong may haplos sa puso, ano? Pero, bitin ba? May iba pa tayong channels, kaya dalawin niyo rin sila. Para sa kwentong puno ng revelasyon, punta ka sa Aswang Confessions. Sa kwentong maaksyon, nandiyan ang Sitio Pangil. Sa kwento ng pagbangon at pag-ibig, punta na si Miss Amy, Aswang Love Stories. Kwento may kilabot ba ang hanap mo? Sitio Bangungot ang sagot. Kwentong may DJ naman sa Aswang Radio. At sa kwentong may misteryo, tara na sa kwentong Takip Silim. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tumayo na kayo at namnamin ang mensahe ng aming mga kwento.